bilihan dito ng mga surplus, so mga camping equipment. Mga guys, good morning po lan. So ngayon pupunta ako sa isang bilihan dito ng mga surplus, so mga camping equipment kasi malapit na ang summer, so kailangan natin mag-enjoy. So babiyahe tayo ng mga 20 minutes. So update ko kayo mamaya guys kung nakarating na ako doon. So tingnan natin kung ano mabibili natin. Kasi during the summer also yung camping vacation dito, so malapit lang sa lake, nagka-camping lang yung mga tao. So para hindi na tayo mag-rent ng mag-camping na lang tayo. So tingnan natin guys kung makakabili tayo ng mga magagamit natin para sa preparation para sa summer. Okay, see you later guys. Bili ka ng mga upuan, yan, magaganda pa guys. Yan, mga ganyan. So na guys, kung gusto niyo makabili ng mga sopa, yung mga gamit sa bahay, ay mamura nyo lang siyang mabibili rito. Yan, mga baso. At saka mayroon pa tayong, may nakita pa ako, napakaganda nito guys, yung gaming chair natin. So napakasarap maglaro siguro pag yan ang inuupuan mo. May mabibili ka rin dito mga deep fryer, heater, microwave. Yung mga baso guys, mga wine glass, pwede pa siyang gamitin. Malinis na malinis pa siya. Yan, microwave, may air fryer. So lahat ng presyo na yan guys ay pangmasa, murang-mura lang yan. Yan, may sink pa nga, nakasama na yung kalan dyan guys, napakaganda. Ito naman yung camping tent, hindi ko na siya binili guys kasi napakalaki. Guys. At siyempre so, si KitKat, binilihan ko rin siya ng bahay niya. Ito naman yung dalawang upuan. Isang upuan. So bali 140 lang binigay ng isang table na maliit. 60 sana yan. Isasama natin si KitKat kaya ako siya binilihan. So, sige guys, isasama natin siya sa ating travel. So medyo mapag yung panahon guys at umulan-ulan. Hindi na tuloy snow, kala ko mag-i-snow kanina. Kaya umuulan. Yung snow yan guys, natutunaw siya kaagad, hindi pa umapagsak. Kaya kala natin ulan, pero snow yan, tumatama sa windshield, nakikita nyo naman. So pauwi na tayo guys. So magandang simula to. Yung camping tent, hindi ko na siya binili kasi masyadong mas maganda kasi bumili ng camping tent yung brand new na, kasi para alam mo, mahirap kasi hanapin kung kulang o sobra ba yung camping tent o may butas na, kasi sobrang lalaki, ang hirap paghalongkat. So pauwi na tayo guys. Dito pala pag dito ka sa loob ng village pala sa Poland, yung takbo dapat na 30 lang. So hindi ka pwede magpabilis kasi napakaraming camera diyan guys. Ang mahal ng ng penalty mo. Darating na lang sa bahay mo. Wala pa lang enforcer dito guys. So darating na lang sa bahay mo yung yung multa mo kung magkano. Kung ilan yung bilis mo, yun din ang yung multa mo. So magugulat ka na lang ipapadala sa iyo. Kaya dito naiiwasan yung corruption sa kalsada guys, dahil nga walang enforcer, walang traffic police, puro camera lang nasa kalsada. So yun, kaya dapat sana ganyan din para walang kutong, walang itnip, walang pusyam. Yan, sabi ni Yormi yun. Sige guys, kita tayo sa bahay, palabas na ako ng highway. So hindi na ako magbibideo ng papunta ng highway dahil kailangan ko ng Google Map. Wala kasi hindi ko alam yung papunta sa amin. Masyadong, first time ko lang nakapasok dito sa lugar na to, kaya kailangan ko ng Google Map. At isa lang yung cellphone na gamit ko guys. So palabas na tayo. So mamaya update ko kayo pag nasa bahay na tayo guys. Kung lilinisin muna natin yun yung kung baka may maalikabok na kasi, so kailangan natin linisin ng konti. Tapos titingnan natin kung magugustuhan ni KitKat yung kanyang bagong kulungan. Pag ita-travel kasi siya, dapat yung pusa nakaganon. So isasama-sama na natin si KitKat sa bawat biyahe natin guys. Yun, para ma-enjoy niya naman yung hindi lang lagi siya sa bahay. Sabi muna ako dito guys, isisit ko yung Google Map. A few moments later. Ito nga guys, karating lang natin sa bahay. So i-disinfectant muna natin, lilinisin natin yung bahay ni KitKat.
mahirap na baka may parbo eh. So, yun nga guys, nahanda na natin si KitKat para sa lakad-lakad natin. Linisin ko muna itong kanyang kulungan. Maganda kasi pag comfortable siya pag nakakulong siya. So, abangan nyo guys yung mga travel natin. Dadamihan na natin yung mga travel vlog. Hindi tulad dati na natigil tayo kasi wala kaming TRC. So, sa awa ng Diyos, nakuha na namin yung aming TRC. So, diretso na natin yung mga travel vlog natin guys. Abangan nyo at i-suggest nyo rin yung mga pupuntahan nating lugar guys. Puntahan natin yan para mapakita ko sa inyo yung mga wala pa rito sa Poland. Ikutin natin yung buong Poland guys. Samantalahin na natin na nasa Poland, nasa Europe tayo. Kasi napakaraming tao ang nangangarap pumunta ng Europe pero hirap na hirap sila dahil lalo na ngayon guys, nagkakaligpitan yung pagkuha ng visa. So maraming nare-refuse. Suggest ko lang ngayon sa mga gusto mag-apply ng Poland. So pagpaliban nyo muna yung Poland, may mga ibang part naman ng Schengen. Katulad ng Hungary at Slovakia. Diyan kaunti pa lang yung mga process, diyan madali pa makakuha ng visa appearance, maka-apply. Ngayon kasi medyo ang sa Pilipinas nagbintahan pa ng slot yun, ng BLS, kaya nagkaroon ng problema. So apektado yun yung mga applicant guys. Hindi man natin aminin, maapektuhan yun. Hindi na sabihin ng government sa atin, maapektuhan yung mga process ng mga documents natin. So siguro mga ilang buwan, ang galing pa lang ito guys, malilimutan na rin nila yun. Ang dali tanggalin. Malinis naman na siya, mukhang bago pa. Siguro ilang buwan pa lang din ito nagamit sa travel. I-disinfectant muna natin bago natin pag-gamit kay KitKat. Pero mukhang nalinis naman na ito bago binenta. Yung sa mga surplus yun guys. Malinis na siya. Pero mas maganda ma-disinfectant kasi yung pusa madali ang kapitan ng mga bakterya. Pwede naman siyang nasa labas ng car guys pag sa biyahe mo, pag nasanay na sige yung KitKat kung ano mga tips yun. Kasi may nakita ko nakaupo lang din sa upuan ng kotse. Pag sanay na siguro sa biyahe, si KitKat matagal-tagal ko na siyang hindi na saka yun, nakatandaan nyo guys, may yung una pa namin kotse, yung kulay orange. So doon siya lagi sumasakay ng baby pa siya. Eh ngayon medyo malaki na siya. 2 years old na siya, 3 years old na ngayon. Yun. Subukan nga natin. KitKat, halika rito. Titingnan natin yung kasya ka doon. Hindi ka dali. Halika dito dali. Titingnan natin yung kasya si KitKat guys. Yan. Tapos tatakpan natin. Tingnan natin. Para kasi masama. Pwede mo itong lagyan ng cut liters din para hindi siya madumihan. Pag pwede siyang umihi, pwede yan. Lagyan ng cut liters. Tinisting ko lang kung pa umiyak. O yan, ang labas na ikaw. Hindi naman ikaw kinukulong doon eh. O sige na, baba na ikaw. Tinisting lang. So, malinis na ito guys. Na-disinfectant na. Ito naman yung upuan. Napakaganda pa guys. Narumihan lang. So tayo medyo pagod biyahe. So marami doon guys na mabibili kung gusto mong dito ka talaga nakatira sa Poland. Mura lang. Disinfectan natin. Kung sarili mong bahay at walang gamit sa bahay, mura lang mabibili mo. Pero sadyain siya guys, kailangan mo ng sasakyan. Nakalagay dito 40 pero binigay ni Manong sa akin yan ng 35. Kasi sabi ko marami naman yung kinuha ko eh. Yan. Sabi ko sa susunod, bibili ulit ako basta bawasan mo na naman. Okay, malinis na to guys. At ako magpiprepare pa ng hapunan. Hindi kami na. Ikaw nakakain pala ng lunch. Siguro mag-noodles na lang ako. So guys, abangan nyo na yung mga ating explore dito sa Poland sa sunod na araw. O pag may bakasyon tayo. So lahat ng lugar sa Poland, gagalugarin natin yan guys pagdating ng summer. So, kita ulit tayo sa sunod na vlog ko guys. So,
God bless you and belated na Happy New Year nga pala. Hindi ko kayo nabati nung nakaraan. So, thank you sa pagsubaybay sa aking vlog. So, ito ulit si Arjen Martinez ang nagsasabi ng if you want to be a successful, living a simple life is a key. Thank you so much guys and I love you. Ito nga guys, nakabili nga pala kami ng ng airbed doon sa Decathlon. So, hindi siya automatic katulad sa nakikita nyong mga content creator na nagka-camping, meron silang automatic airbed. Kasi wala akong makita rito noon. So, orderin pa sa ibang bansa. So, hindi na ako makapaghintay. Hindi naman to siya ganun kamahal guys. Mura lang to, 100 lang to. 120 ata. So, pero ang problema nito guys, manual yung pagpapump mo. Yan. Siguro mga 5 minutes mo siyang ipapump. Okay na yan, basta mahalaga, mayroon tayo. Pagtiyagaan muna natin kung anong kaya nating bilhin kasi mahirap naman yung hindi natin kaya tapos pipilitin natin. Diba guys? So yan, hinisit up ko nga guys, medyo nahirapan pa akong paano ba kung saan yung butas silulusot yun. Sa wakas nakita ko rin. So, medyo nakakapagod siya nung una kasi kala ko kinakamay siya guys. Napapansin mo nung pag-pump ko, nakakamay ako. Yung pala ginagamitan niya ng paa, nakatayo ka lang habang binapump mo siya. Yan, ayaw lumubo. Yung, ganun pala guys, yan. Napakabilis lang naman. At ang sarap din naman niya pala higaan. Sinubukan ko na nga guys eh. Ang lambot. Sa mga gusto mga palang bumili, ayan yung brand niya. Sa Decathlon lang yan siya nabili. Napakaganda. At sinubukan ko na rin nga guys install itong ating tent, camping tent na nabili sa murang halaga. 200 lang yan guys. Panalo na. Mga palang camping tent na nabili namin, yung dati yung presyo guys is 600 PLN. So nabili lang namin siya ng 200 dahil naka-sale siya. So, nagkakaroon tayo ng konting problema. Hirap na hirap akong itayo siya, guys. Lalabas lang talaga ng mga siguro 1 hour. Kasi Time-lapse. pa ako sanay. Pang-apat na tao nga pala ang kasya dito, guys. So, may gusto mo sumama, welcome pa rin kayo sa amin na sumama. Ayun, guys, naitayo ko nga sa bahay. Sa kwarto namin. At hindi siya magkasya. Hindi ko siya naitayo ng maayos. Nakita nyo naman kung gaano kalaki. 5'5" yung height ko. At mas mataas pa siya sa akin. So, may kwarto siya, guys. May isang kwarto yung tent na yan. So, napakaganda. Panalo na yung pagkakabili, guys. Bagong-bago pa yan. See, guys, abangan nyo yung mga gala natin. So, para akong dyan, sobrang excited ko, guys, na nabuo ko yung tent. Pero kalahati lang yung nakatayo, guys. Hindi siya maitayo ng maigi kasi masikip sa kwarto.